Detalye sa alitan ni Christopher Min at Bea Alonzo dahil sa libel case laban kay Christy. Christopher Min, kinakaharap ang arrest warrant laban na sa kasong libel na isinampa ni Bea Alonzo sa kanya. Ito ang buong istorya. Mainit ang balita tungkol na sa arrest warrant na kinakaharap ng showbiz columnist na si Christopher Min ngayon. Pinaaresto ng korte ang kolumnista dahil nasa libel case na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo laban sa kanya. Kasama sa kinasuhan ay mga co-host niya na sina Romel Villamor at Wendell Alvarez sa Showbiz Now na vlog nila. Sa inilabas na 66-page resolution kaugnay sa libel case na isinampa ni Bea Alonzo sa kanila, nakasaad. Evidently, this subject video post reflects respondents' indifference as to the truth or falsity of his imputations against complainant, other than to harm or discredit complainant's stock and good name. No good reason or justifiable motive can be inferred from respondents' injurious actions. Ang naturang kaso ay inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Laban na kay Fermin at mga kasamahan niya sa paninirang puri nila laban kay Bea Alonzo. Nakitaan ng piskalya na walang saktong pruweba ang kampo ni Fermin na bigyang katotohanan ang paninira nila laban sa aktres. Idiniin pa ng piskalya na ang lahat ng mga sinasabi at libelous video na inilabas ni Fermin sa kanyang vlog ay nakapagdulot ng maling impormasyon at pawang paninira lamang. In sum, said video post imputed to complainant and those necessarily affected, defects or circumstances causing dishonor, discredit, and contempt. Hindi naman idinitalya ng kampo ni Bea ang puntong video vlogs ng show ni Fermin na siyang sakop sa libelous case na isinampa ng aktres. Ibinulgar naman ng abogado ng aktres na si Attorney Joey Garcia nitong araw ng Miyerkules na iniutos ng korte ang pag-aresto kina Christy, Romel at Wendell. Nilinaw din niya na pupwede naman na makapagpiyansa ang mga ito at magbayad ng damyos na nasa 48,000 pesos kada isa. Ikinatuwa naman ng kampo ni Bea ang resulta at desisyon ng korte kaugnay na sa libel case na ito sa pahayag pa ni Attorney Garcia. This progress is especially notable given the heightened standards under the new procedural rules. Unlike before, where probable cause was required, the current threshold quantum of evidence sets a much higher bar for cases to proceed. Nakitaan ng piskalya ng matibay na ebidensya ang libel case na isinampa ng aktres laban na sa kolumnista. Ang nasabing kaso umano ay nagpapatunay lamang kung gaano kabigat ang opensang ginawa ng kampo ni Fermin sa aktres. Ang desisyong ito ay isang magandang bindikasyon umano sa progreso ng cyber libel complaint ng aktres. This case sends a strong message that freedom of speech does not equate to a license to defame. The law holds individuals accountable for their statements, especially in the digital space where falsehoods spread rapidly and cause lasting harm. Kung matatandaan, naghain ng reklamong cyber libel si Bea noong May 2, 2024 laban kay Christopher Min at mga kasamahang host na sina Romel at Wendell. Hindi naman idinitali ng kampo ni Bea ang kabuuan ng libel case laban kay Fermin. Matatandaan naman na naging laman at sento ng vlogs ng online show ni Fermin na Showbiz Now na ang tungkol na sa kontrobersiyang issue ni Bea at Dominic Roque noon. Naghain din ng reklamong libel case si Dominic laban kay Fermin sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City noong May 31, 2024. Kaugnay na ito sa pagkakalink ng aktor sa isang politician at nagresulta sa malisyosong bagay. Matatanda ang kasagsagan din ito noon sa maugong na issue ni Dominic at Bea. Paulit-ulit na tinalakay ng online show ang matunog na hiwalayan ng dating couple noon. Kabilang na rin dito ang ibang impormasyong ibinahagi ni Fermin na parehong inalmahan ng kampo ni Bea at Dominic. Inihayag naman ng kolumnista na karaang taon na handa siyang harapin ang kasong libel na isinampa ng aktres sa kanya. Kung hihimay-himayin, sakop ng vlogs ni Fermin noon ang tungkol na sa di umano reklamo ng dating driver ni Bea. Kung saan sinabi nila na ang reklamo ng dating driver ng aktres ay patungkol na sa overtime pay, mga kondisyon at benepisyo sa trabaho.
Inilahad naman ng kolumnista na ang source niya ay ang mismong girlfriend ng dating driver ni Bea, kaya naman idinimanda rin ni Bea ang naturang source. Nagkaroon nga ng 67 uploaded videos sa Showbiz Now na noong 2024 na saklaw kasagsagan ng paghain ng reklamo ni Bea, kung saan sa 67 videos ay 16 videos ay kasama sa sentro ng talakayan ay tungkol na sa aktres. Nag-umpisang tirahin ng kolumnista si Bea noong buwan ng Enero nakaraang taon, kung saan tungkol ito sa panay travels ni Bea at Dominic noon. At may headline itong, DJ, wasak na ang bulsa, kasal ni na Dom at Bea, sa Italy ba o sa Spain, naglalangis ang paa ng aktor. Nasundan naman ito noong buwan ng Pebrero hanggang Mayo nakaraang taon, kung saan inalmahan din ng mga taga-suporta ng aktres ang mga sinasabi ng kolumnista sa kanyang online show. May hirit na komento naman ng mga netizens tungkol na sa isyong ito at anila. Kung hindi idinimanda, baka hanggang ngayon puro paninira pinagsasabi ni Christy. Tao pa naman, madaling maniwala sa pinagsasabi. Habang tumatawa sila sa vlogs nila kahit fake news naman, may buhay na nasisira. At tao na nasasaktan. Nababash din ang mama ni Bea kaya nagalit siya at naubos ang patience niya. Every vlog sila ang topic. Kung hindi siya nag-file, tuloy pa rin ang paninira nila. Magkano ang bail at ilang counts, kawawa ang dalawang taga-sunod at oo ng oo lang kay Fermin. Nasiyahan naman ng mga taga-suporta ni Bea sa progreso ng kasong ito laban na sa kolumnista. Mas mabuti umano ito pang mabigyang leksyon ng mga tulad niyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Kahit pa man gaano na siya katagal sa industriya, iba na umano ang panahon ngayon na mas malakas na ang say ng mga artistang biktima ng peking impormasyon. Git pa ng mga fans ng aktres na malinaw naman na pawang paninira lamang ang ginagawa umano ng kolumnista sa kanyang online show. Lalo na ang matatalim na salitang kanyang binibitawan, minsan ay nakakalimutan niya na nasasagasaan na niya ang respeto sa kapwa. May reaksyon at komento naman ang kampo ng kolumnista sa pamamagitan ng text message na ipinadala nila sa GMA News at PEP. Base sa mensaheng ipinadala nila sa GMA sa ad ng kolumnista. Inaasikaso na namin. Nako, ganun talaga. Kakambal ng trabaho natin ang ganitong kaso. Ilalaban natin to. Samantalang ibinulgar naman ang kampo ni Fermin sa PEP na medyo kabado umano sina Romel at Wendell dahil first time umano nilang masampahan ng kasong libel case. Pero giit niya na ilalaban umano nila ito. Matapos lumabas ang warrant of arrest ng libel case niya, iginiit nilang ibibail umano nila ito at ilalaban sa husgado. Anong masasabi niyo sa alita ni Bea Alonzo at Christy Fermin at ang libel case na kinakaharap ng kolumnista ngayon? Just comment below.